mga kababayan, nakita niyo kung gaano kabangag ang inyong presidenteng bangag na dapat na talagang matapos na yung kanyang kabangagan dyan sa gobyerno. Tama ba na magpa-selfie? Okay, tama bang magpa-selfie ka dito sa isang sinasabi nilang pugante, which is hindi nga naman pugante ito si Alice Go, dahil ang totoo ay kasabwat ang mastermind, ulitin natin, ang mastermind ng Pogo na ito ay si Lisa Marcos, si Bangag Jr., dahil kitang-kita naman yan na ayaw pag-usapan ng Congress at ng House of Representatives at ng Senado ang patungkol sa involvement ni Bangag Jr. dahil paulit-ulit kong sinabi na ipiniliwanag ko sa inyo yung picture na pinakita natin na kasama ni Marcos Jr. ang mga Pogo operators, and now yung Rainier Chu na pinapatawag dyan, I don't know kung papupuntahin nila yan dahil kasama ni Marcos Jr. halos sa lahat ng lakad niya. So ngayon, okay lang daw na mag-selfie dito sa isang tinatawag nilang fugitive, di ba? Now, hindi pa naman nakukonvict yan. But ganun pa man, pinapakita ng gobyernong ito kung gaano siya gaano ka bangag at mararamdaman mo, makikita mo na magkakasabwat itong mga ito. Yung authority sa Indonesia nung hinuli, di ba? Wala ang treatment, hindi ganyan, special treatment. Tapos narinig yun naman yung boses ni Abalos, ikaw talaga, Alice. O, ano ang sabi? Sir, tulungan niyo po ako, may deklat po ako, di ba? Daw pitla lang. O, ano ba dapat ang trato sa ganyang mga klase kung totoong yan ay pugante? Which hindi nga totoong pugante kasi they just want to cover up, mga kababayan, yung involvement ni Bangag Jr. sa polboron. Dahil ang Pilipinas ay polboronic o polboron capital. Totoo na, well, it's not only the Philippines, lahat, kahit sino nagsiselfie all over the world. Pero, hindi ka magsiselfie sa hinahabol ng butas actually, na sinasabi ninyo na kailangan managot. Kung sinasabi ng mga hinayupak na ito sa Congress at Senate at itong bangag na gobyerno na si Alice Go ay asangkot sa illegal na Pogo at ito ay kaya nila hinahabol dahil panagutin, dahil ito ay nasangkot sa mga paggurgur, pagtorture, kung ano-ano pa. Pero nakita niyo yung kanilang pagtrato. Eh paano kaya kung si Pastor Kibuloy ang kanilang mahukay nila sa lupa? Kung si Bantag ang kanilang, mahukay din nila sa lupa or something. Di ba? Si Arnie Teves, ganito din ba yung trato nila? Ikaw talaga, Arnie. Gaganunin kaya ni Abalos, ikaw talaga, nagpupuro din kita. Di ba? Nagpunta ka din sa esteem or mga ganon-ganon. Ganito ba yung trato nila? So, malinaw na talagang protected ni Bangag Jr. Ang lahat ng nangyayari ito, mga palangga, it's about cover-up. Tuloy-tuloy ito, mga palangga, sa konektado ito dito sa ginagawa nilang paggigipit dito sa KOJC para mapagtakpan na si Bangag Jr. ay isang addictus benedictus, mastermind lahat ng kidnapping, smuggling, gurguran, pulburon, and everything, pagnanakaw, and lahat ng kasamaan sa Pilipinas. Dahil hindi ganyan ang pagtrato sa isang hinahabol ng batas na sinasabi nila. Na akala mo mag-BFF, akala mo talagang parang artista yung parang meet and greet, okay? Parang artista ang trato dito kay Alice Go. Tama lang naman na tratuhin na hindi, well, kapag inosente, kapag inosente ang hinuhuli, nagnakaw ulit siya ng isang pirasong kamatis, sibuyas dyan sa isang tindahan, binubugbog agad ng mga polis. Kamatis lang ang ninakaw, isang kilong kamatis o isang kilong bigas o isang loaf na tinapay. Binubugbog, pinapahiya nyo sa taong bayan. Pero ito, di ba? Although hindi pa naman, even naman yung mga nahuli ng mga petty crimes, di ba? Lilitisin pa rin naman yun, may due process. Eto si Alice Go, ganun din. Pero ganun ang trato. Malinaw sa sikat ng araw na posibleng lahat ito ay palabas lamang at kaya nag-rent ng
charter o ng private plane itong si Bangag Jr. Oh, by the way, kung naalala ko, si Bangag Jr. dahil i-orchestrate, i-ano na nila, magkakaroon na sila ng private whatever kung ano, ikanta mo si Inday, ikanta mo si ganito. At ito, Abalos, bago ko makalimutan, okay? Bago ko makalimutan, yan natin to. Bakit mo kasama, yan na natin to ha. Mga kababayan, you have to know this. Magpaliwanag ka, Abalos. Diba dapat ang kasama mo dyan sa charter na yan, sa pagkuha dyan kay Alice Go, ay, tingin ko din. Sinad sa akin to ng kaibigan mo, Abalos. Ang tanong ng bayan, may papakita tayo sa inyo ngayon, palangga. Okay? Alright, itong ebidensya. I don't know kung may naglabas na ito, but we'll see. I'll try my best coming from my puting ahas. Diba ito? Diba ito itong picture na to? Mga palangga? Oh, yan. Yung picture. Oh, ba't ganyan? Picture. Oh, yan. Diba? Picture na yan. Ang question, mga kababayan, ano ang ginagawa ni Clint Ulidan na videographer mo? Kasama ba siya? Yung videographer mo, yan ba ay kasama ba siya dapat sa panguhuli o kasama siya mag-picture sa pag-selfie ninyo? Kasi mga kababayan, may nag-forward sa akin ng record, ito, General Declaration, ito po. Ayan, General Declaration yan. Coming from our puting ahas. Okay? Okay. I-post na lang natin to mamaya. Okay? Ang sabi dito, Miss Maharlika, okay, pakisabi sa iyong mga followers sa taong bayan, ano daw ang ginagawa ni Miracle, ang pangalan niya, Miracle Clint. Ano ang ginagawa ni Ulidan Miracle Clint dito sa kasama sa charter na ito? Ano ang role niya sa private plane na ito na sinundo si Alice Go? 'Di ba? So ang sabi dito ng ng kaibigan mo, Abalos, nilalamon na naman. Okay? Talagang sobrang pagdadahasa nila sa kaban ng bayan. Ang kapal ng mukha mo daw, Ngiwi, Abalos. Ito yung mga pangalan, yung sa manifesto. Kasama dito ang photographer mo. May mga kasama ka, ito, si Marbil, ayan, yung ginayupak na yan. Ito, police corporal. Oh, may itong isa, ito pangalan, basahin natin. Ito yung kanilang mga pangalan, mga palangga, na sinama ni Abalos. Si Marbil. Okay? Marbil. Makapas. Okay? PMAJ. May official tong iba. Pero ang katangi-tanging photographer mo, at saka yung isa, ewan ko sino, ito hindi ko kilala, Retino, anyway, hindi importante. Basta ang pinapoint out lang dito, parang amoy tinapay, magbe-bake ba kayo? Anyway, minaamoy ako, nagutom tuloy ako. Okay? Si Ulidan Miracle Clint ang pangalan. So bakit kasama mo yung videographer? Siya ba ay what? Ano ba siya? Pasweldo ba siya ng bayan? Official po the videographer pa siya or something? Ano, bakit ito kasama mo? May media na eh. Diba? Binitbit nyo na ang media. Baka may pakimkim pa kayo na pera dyan eh. Yun mga palangga. Ipopost natin mamaya yung ano na yan, yung dokumento na yan, manifesto na yan dyan sa ating Facebook page para makita ninyo kung gaano lapastanganin ng mga hinayupak na ito ang kaban ng bayan. Walang, di ba kapag ikaw ay nag-deal sa isang sinasabi nilang nagtago sa batas o tumakas sa batas dahil yun ang press release nila para pagtakpan na si Marcos Jr. ay isang bangag, isang addictus benedictus, tampo ng mga kidnapper, smuggler, and everything, di ba? Dapat mag-iingat ka rin kasi hindi porket babae ang minuhuli ninyo ay walang kapasidad na gugurgurin kayo. Worst case scenario. What if na itong si Alice Go ay hindi pala ninyo alam, ay may talent pala sa paggurgur or kung ano man ang kapasidad niya. Very close kayo eh. Imagine nyo, close kasama yung mga NBI
parang artista, pwede kang sakalin or something na pwede niyang gamitin, na pwede kayong gurgurin. Eh di inilagay niyo sa peligro ang buhay ng mga alagad ng hindi batas, alagad ni Satanas. Nakita niyo mga kababayan? Ganon, tapos ipagtatanggol ni Bangag Jr. na, ay, okay, ano naman tayo, selfie capital. Eh, ganun talaga, gusto nilang magpa-picture siyempre doon sa hinuli. Ang problema, Bangag na Bangag Jr., wala ka sa hulog. Inappropriate, unprofessional, lumabag ka sa code of ethics na tinatawag, di ba may mga code of ethics kayo, mga hinayupa kayo. Yung ipinakitang pag-uugali o behavior o mga ganap doon ay nilabag ninyo ang inyong professional ethics. Pero you're not professional nga eh. You are pulboronic. Kaya you don't care kahit nakikita ng taong bayan na binababoy nyo ang kapangyarihan, binababoy nyo ang batas, katulad ng pagbababoy nyo sa KOJC, wala kayong pakialam sa ethics. Ethics na yan. Nangingidnap na kayo, may ethics pa. Si Lisa Tanas, mastermind ng kidnapping, may ethics pa. Nano ka man, imo. Si Bangag Jr., ay tinago na yung driver doon sa Alitagtag, nasaan na yon? Si Bangag Jr. napalaya si Sayarot, di ba? Napalaya nyo lahat ang mga sangkot sa droga. Ethics pa? Hindi. Pero ano ang punto? Pinapakita lang natin sa inyo mga kababayan na walang integridad, walang dignidad itong mga hinayupak na to na nakikipag-BFF dito sa sinasabi nilang sangkot sa mga katulad nga ng Pogo operation na yan. Kasi mga kababayan, ipinakita ko na nag-viral na yan na si Marcos Jr. ay si Lisa Tanas ay tumanggap ng total of 1.5 billion pesos ayon sa ating source dito sa mga Pogo operators. At kasama doon si Cassandra Ong na nasa meeting nila, nasa picture, pinakita na paulit-ulit na lang yan. Eh, for sure, yung mga nakaka-follow sa akin, alam niyo ibig sabihin. Yung mga bago, you just check doon sa Facebook o dyan sa YouTube natin, pinakita natin yan. Hindi, simpleng violation lang ito. Pwede itong i-improve yung mga ganyang mga behavior na ganyan. Pero ito po'y pagpapakita na si Marcos Jr. ay bangag. Si Marcos Jr. ay nakikipagbubugan, jugjugan sa kanyang asawa, tapos magsisinungaling na do I look sick? Pero yung bukol niya dito, yung black eye niyang ganyan, iatay, di ba, ang kanyang lamp dito sa may IV area, dito sa kung saan in-insert ang IV or dialysis or whatever pwedeng insert yan, sana i-insert dyan yung yung pwede na lang mahinga forever. Di ba? Ang hayop talaga to mga ito. So ngayon, nag-contradict sila, syempre, yung NBI at ang DIL, was it NBI? O, basta may nagsabi na, parang ina-admit nila na may mali sila, na hindi nga daw appropriate yung pinapakita nitong mga NBI, yung mga police technique na to, ni DILG. Pero si mga junior, wala siyang nakikitang mali. Kasi it's okay daw dahil selfie capital. Kita mo kabangagan, nakikipag-selfie ka kung totoong si Go ay ipagpalagay natin siya ay talagang convicted. Diba? Dahil hindi mo alam ang isang convicted na tao at talagang kunwari, talagang siya ay lumabag sa batas, gumawa talaga, ipagpalagay na natin na siya ay demon. Okay? Tapos nagsiselfie ka dahil dahil selfie capital ang Pilipinas. Nakikita naman natin na nung nagsabi si Alice Go kay Abalos, kay Ngiwe, sabi ni Alice Go, tulungan niyo po ako, may deathlet po ako. Hindi ko lang kung pitla, may deathlet po ako, di ba? Ewan ko sana. Ano ibig sabihin yan? Papasok ngayon doon ang pwedeng i-bribe ni Alice o pwedeng utusan
hindi pwede, posible yan, 1,000,000% yan. Kaya nga nag-private plane ako nag-rent ako ng private plane. Kasi doon pa lang, obrahin na nila si Alice Go. Pwede nga, Alice Go, ikanta mo, sabihin mo si Duterte, sabihin mo si Roque, sabihin mo si Maharlika, sabihin mo si Bantag, sabihin mo si Teves. Di ba? So lahat imamanipula ng hayop na ito. Sabi ko nga sa inyo mga palangga, nakikita nyo na ang paglabag nila sa batas dito na lang sa KOJC. Yung interaction nila na ipinakita doon, yung kanilang mga body language, words na narinig ninyo, malinaw, nasa pulboronic. Ang Pilipinas ay pulboronic capital, bangag capital, mga palangga. Wala nang kakredibilidad ang mga inayupak sa gobyernong ito na mga kidnapper, smuggler, kawatan, bribe, collector and everything, etong gobyernong ito. Imagine ninyo, ulit-ulitin natin. Ulit-ulitin natin yung ginagawa ng mga ng Kongreso, di ba? Ang House of Representatives at Senado. Hindi ba dapat sila diyan ay ang pagko-conduct ng kanilang mga hearing ay para mag-craft, para gumawa ng mga batas na para makatulong sa ating bayan, di ba? Mga ganon. Yun ang mga dramatization nila, di ba? Para makatulong ka sa papaano mo mapa-improve itong ating ang gobyerno. Paano mabibigyan ng solusyon yung mga minamaltrato ng mga malalaking korporasyon. Diba? Yun yung dapat nilang pinag-aanuhan dyan. Pinagkakabalahan kung paano sila gumawa ng batas na kung saan ang mga makikinabang ay ang taong bayan. Let's say for example, yung mga labor yung pagmamaltrato nga, 'di ba? Yung mga labor rights, okay, ng ating mga kababayan na bina-violate ng mga malalaking negosyo ng mga oligarko. Hindi nila pinag-uusapan yan. Yung hindi nababayaran ng tamang sweldo, ng compensation, ng mga benepisyo, 'di ba? Ang daming reklamo niyan sa mga private companies. Lalo na yung mga kaibigan ni Kuting, yan dapat ang pinag-uusapan. Yung problema sa trabaho na hindi binibigay yung tamang benepisyo sa kanila. Yung mga, kasi wala na kasi nga yung wala na yung mga, hindi na natin naririnig yung mga nagrarally dyan, na sila ay umaalma dahil sa mga labor issue, na sila ay hindi binabayaran ng tama, yung mga environmental problem ng, let's say, sa mga minahan. Okay? Sa mga minahan, di ba, naaabuso yung mga hinahire nila na mga minero na hindi nababayaran ng tama. Yung iba, namatay, gumuho. Recently lang, I think couple of months ago, dyan sa Mindanao, di ba, may gumuho na mining, may gumuho na lupa. Di ba? Sino yung doon? Sino yung owner ng mining company na yon? Di ba? I think politiko. I just forgot kung sino yun. But anyway, yun yung mga tinututukan dapat ng Kongreso, lower and upper house, para gumuo ng batas, para mabigyan ng solusyon o ng hustisya o nabigyan ng pangil ng batas o batas para ito sa mga taong, sa mga Pilipino na hindi nababayaran ng tama, hindi nababayaran ng benepisyo. Alam mo yung mga ganon, mga palangga, ine-exploit sila, tinatakot sila, sinisindak sila. Yan ang mga pinag-uusapan diyan sa Senado na yan. Kaya ano pinag-uusapan nila? Trial by publicity. Mention ang pangalan ni Duterte, ni Sara, mangdukot ng mga preso at bigyan ng privilege speech diyan sa Congress at sa lower and upper house. 'Di ba? Yan ang ginagawa nila. Hindi sila tumututok sa imbis na ibsan nila yung kahirapan. Kasi kung pag-usapan nila ito, tax evasion case ng mga oligarko na hindi nagbabayad, sino nagsasuffer dyan? Kung kayang lumusot ng mga buwaka ng inang ito sa kanilang mga taxes dahil dahil kaibigan ni Lisa Tanas, sino mahirapan yan? Hindi ba Pilipino? Maliban sa pagdanakaw nila sa pera ng bayan, yung mga yung mga sigaw, yung mga hinaing ng mga common workers, laborers, yung mga nagtatrabaho, mga tatawag nilang manggagawa,
hindi nabibigyan ng atensyon yung kanilang mga problema dahil ang tinututukan ng mga inayupak na ito, yung pogo-pogo na yan, na alam naman ng mga buwaka ng ina dyan, ng mga kongresista, okay? At yung mga senador na ang mastermind ng illegal na pogo ngayon ay si Bangag Jr. at si Lisa Tanas at ang kanyang mga alipores. Lahat ng nangyayaring itong hiring-hiring na yan, again, i-cover ang kanilang kababuyan sa bayan natin. Ang dami mong pwedeng gawing batas. Anong ginawa ng mga inayupak na yan? Well, sabi nga, di ba? Falsis in uno, falsus in omnibus. False in one thing, false in everything. Katulad ng sinasabi ni Lorraine doon sa QOJC at ng ibang mga lawyer. Well, sa legal term na lagi natin naririnig. Di ba? Puro kasinungalingan. Kasinungalingan, pagpasok pa lang, well, di pa nga pagpasok eh. Pag-campaign pa lang ni Bangag Jr. na u-unite niya ang Pilipino at gagawin niyang 20 pesos ang kilo ng bigas. Kaya tignan nyo, kasinungalingan ng campaign, kasinungalingan, lahat-lahat na. Imagine nyo yung nabiktima ngayon ng Karina at saka Enteng. Sino ang visible na nagbibigay ng tulong? Nakita ko si Inday Sara, yung kanyang opisina. Nasaan si Tambaluslos? Nando doon sa Davao, namigay ng 5,000 pesos each. Kasama si Migaon. Okay? Ito, like this. Ito yung mga picture na ito. Ha? Doon kayo dapat sa nabiktima. Pero bakit bakit nasa Davao sila? Okay? Bakit abala sila dito sa kanilang pangampanya at pambubudol? O ito, andyan yata yung mukha ni Migaon. O, ayan. Ganyan ba gusto nyo trato sa inyo mga kababayan? Okay lang yan, kinuha nyo yung pera dahil pera naman ng bayan yan. Ayan, yung mga taong yan. Ayan, yung mga taong yan, mga palangga. O, ayan. Nakita nyo? Hinakot nila. Hinakot nila yung tao, galing pa yan sa mga bundok. Pero you know, nakita nyo yung trato siya para po kayong mga mga I'm sorry. Pero ang trato sa inyo, panghayop lang ito. Imagine nyo, uso pa pala to ngayon. The last time na nakakita ako ng mga ganito, ng mga ganyan na pati bubong ng truck, nung bata ako sa probinsya. And that was like 40-something years ago. Diba? Habang nalulubog kayo dyan sa Maynila, hindi pa kayo makaaunahon sa lahat ng bagyo, yung mga buwaka ng inang kongresista o legislators, mga kababayan, nando doon ang mumudmod na parang akala mo, sabi nga doon sa mga TikTok na napapanood ko, di ba, akala ni Tambaluslos ay pagmamay-ari niya. Mamimigay kami ng 5,000 pesos. O, 3,000 katao. Yung 5,000 pesos na yan, kailan maglalast yan? Buti sana kung totoong 5,000 ang matatanggap nila. Baka 1,000 lang. Press release lang 5,000. Instead na ilagay yan sa mga proyekto na bibigyan ng trabaho yung mga angat yan, nakasungtong sa truck na yan, mabigyan sila ng work para long term ang bigay nyo. Pero, ulit-ulit na lang tayo na ginagamit kayo dahil parating na ang eleksyon. I don't know kung saan dadalhin ang aking pinakamamahal na lupang sinilangan. Saan kayo dadalhin na ang inyong ang gobyernong Bangag ay patuloy kayong ginagago. Marami pong pwedeng pag-usapan sa Congress. Okay? Na para i-improve ang buhay ninyo. Paano panagutin yung mga malalaking korporasyon na hindi nagbabayad ng mga tamang benepisyo sa inyo? Paano kayo bigyan ng trabaho? Paano panagutin ang mga sarili nila? Kaya nga, di ba yung mga projects, kaya nga tignan mo, 5,500 na flood control, wala. Kaya nga dapat nyo nang wakasan yung mga hinayupak na ito. Dahil ang pinagkakabalahan nila, sinusuportan nila yung mga tax evader, mga smuggler, kidnapper, lahat. Sila mismo ginagawa yan. Recently, may report na lumobo ang utang ng Pilipinas, 15 trillion. Nadagdag ang utang natin ngayon. Takita nyo, lumobo. Ang dami na natin utang. That's okay
I mean, it's not okay na lumubo yung utang. Pero anong nakikita nyo? May nakita ba kayong build katulad nung kapanahunan ni Duterte? Sige nga. Ang nakita nyo, dig. Naghanap ng ginto o ng bubuli o ng destroy itong grupo ni Bangag sa pamamagitan ni Tory dyan sa Davao. Yung kahayupan ni Bangag at ng kanyang kasabwat na si Acuzar sa Department of Housing, ang pinangako sa inyo ni Bangag Jr. na bawat taon bibigyan kayo ng 1 million houses. Nasaan na yung houses na yan? Dapat dyan po kayo ay magising at pumunta na kayo sa kalsada. Siguro pinakamaganda, pumunta kayo. Total birthday ko, regalo nyo na sa akin yan. My birthday is on September 21st. September 21, dyan sa Pilipinas. Diba? Total birthday ko yun. Bakit hindi nyo ako regaluhan? Anong regalo hiningi ko sa inyo? Speak up. Get out from your house. Bitbitin nyo yung flag nyo. Gumawa kayo ng karatula, whatever, kung ano, and the Bangag, and the Pulboronic. Bakit hindi nyo gawin yun? Kasi araw-araw naman tayo sa Liwasang Bonifacio. Ibigay nyo na to sa akin. Ito yung pinakamagandang birthday nyo. Dahil itinaya ko naman na buhay ko dito eh. Death threat, inaya namin si Cathy Binag, itinaya din yung buhay. Si Agent Morales at marami pang ibang nagtataya ng buhay na nagsispeak up ngayon. At ang mga maisog dyan natin, dyan sila, Attorney Vic, Attorney Harry, Attorney Glenchong, lahat naman kami nagtataya ng buhay. Bakit yan na lang hiling kong regalo sa inyo. Speak up day kayo sa birthday ko. Pumunta kayo sa Liwasan dahil nandiyan dyan, tuloy-tuloy yan. Non-stop yan. Pwede ba yun? Maasahan ko ba sa inyo yung palangga? Bigyan niyo ba akong birthday? Speak up day, yung birthday, ano niya? Something wrong with yung comment section talaga. Hindi ko kayo mabasa. Okay? Mag-martial law daw sa September 21? Well, I don't think so. Yan din yung martial law date, di ba? Tingnan natin. I don't think so. Pero, birthday ko. Hindi natin alam kung ano mga eksena ng mangyayari. Nasa sa inyo yan. Birthday ko yon. Lumabas kayo ng bahay. Yun na lang kapalit ng mga, pagtataya natin ng buhay dito. Labas yung flag nyo. Lumabas kayo sa birthday ko. O yun na yung celebration ko. Malay nyo, biglang mag-show up. Diba? Nakasuot ako ng nakakapa ako. Parang Santo Papa. Diba? Mula ako sa langit. Bumabagsak ako. Diba? Tapos sa diwang tayo. You'll never know. Mga palangga. Sabi ni Benilda, I love this. Sabi ni Benilda, magbabas ako from Zambales para may pa-birthday. Yes, ako sa iyo, Maharlika. Sabi ni Benilda de la Vega. Thank you, palangga. Pa-birthday niya na sa akin yun. Please, speak up day tayo. Yun, ang ano natin. Ngayon, mga palangga, ano ba yung pinag-uusapan natin? Imagine nyo, ayuda. Yun ang ayuda, ginagamit nila. Diba? Pinopoliticize nila lahat kasi gusto nila kayong linlangin. May mga nababasa akong comment na yung iba pumupunta lang doon sa ayuda, sa ayuda doon sa pag-recruit nila, kinuha lang nila yung pera. Kasi may napanood akong TikTok na nagdadadak-dak-dak ito si Tambaluslos na okay ba kayo dyan? Basta kumakaway-kaway siya. Walang kumakaway sa kanya. Parang pag-ibig yan. Hindi mo pwedeng pilitin ng isang lalaki o isang babae na ibigin ka. O di ba? Na walang amor sa'yo. Kahit bigyan mo pa ng ayuda yan, lesson yun sa inyo mga palangga. Kayong mga lalaki at babae, well, I don't know, bala kayo palangga. Kahit duldulan mo pa ng ng mga regalo, material, kung hindi ka mahal niyan, hindi ka mamahalin yan. Kukunin lang ang yung pera. Well, dito sa case, dito sa ayuda na to, pera ng taong bayan yan, kaya kunin nyo. At sa mga susunod na eleksyon, huwag niyong iboto ang mga buwaka ng Genemisan. Hindi ko alam bakit dalawa lang ang nakikita ko nanonood sa akin. Something wrong. Yeah, dalawa lang. Nangyari dito. Imagine mo, dalawa lang nakikita ko. Ang talaga itong mga bangag na ito. Okay. What else, mga palangga?
Mm. Balik tayo dito sa Pogo na ito. Kaya nila tinatakpan ito lahat dahil malalaman, ayaw nilang, well, alam nyo na na si Marcos Jr. at si Lisa Tanas po ang pinuno ng mafia sa Pilipinas. Diana Kindagan, ayan, nakikita ko na yung comment ninyo. Casey, thank you so much. Sarah, 2.2 views daw tayo, pero konti lang nakikita ko. Dito sa Facebook, alam mo sa Facebook, dalawa lang nakikita ko. I don't know why. Dalawa lang ang yawa talaga itong mga ayot. Hayaan mo nyo lang, importante, ang daming nagko-comment sa atin. Watching from Germany, ano, maasahan ko ba kayo palangga sa birthday ko? Yan na pa-birthday nyo sa akin. Anyway, it's not for me, it's for you. Diba? Pumunta man kayo sa hindi, tuloy naman ang birthday ko, pero tuloy din ang pangbababoy sa inyo. Tuloy din ang pagpapahirap sa inyo. Tuloy ang injustice, tuloy ang pagsira ng kinabukasan ng inyong mga anak kung hindi nyo ako reregaluhan sa araw ng birthday ko ng Speak Up Day. Get out from your house, speak up, kahit nga kayo mga dilawan, pinklawan, di ba? Actually, hindi tayo magkalaban. Ang kalaban natin, yung mga sinuportaran ninyo na iniwan kayo sa ere. Ang dami ko na, pare-pareho tayong damdamin, nababasa ko. Alam mo, natutuwa ako sa inyo. Whether you are pink lang, nakikita ko na bukas ang inyong mga mata sa social media na hindi tama ang ginagawa ni Tambaloslos, ni Abalos, mga ngiwi, mga inayupak na yan. Diba? Ipakita ninyo. Kasi hindi ito para sa akin. Kahit murahin niyo ako ng 24/7, hindi ito para sa akin, mga palangga. Para to sa inyo. Sabi ko nga ako sa inyo, kahit ako'y mag-jobless dito sa Amerika, magpaka-homeless ako, makakakain pa rin ako ng masarap. Diba? Nakikita niyo yung mga nasa Amerika, juicy pa nga mga homeless dito eh. You know what I mean? Hindi ako magkanda, mangayo-ngayo sa mga bahay-bahay, pahiram naman ng basi may ara, kada isa kalitsi nga bugas, pare, pahiram naman ng kalahating kilang bigas kasi yung mga anak ko, walang maglugaw man lang kami. Nakuha niyo yung punto ko? This is not about Maharlika or Duterte. This is about the bangag, the Marcos na kinakamtam ang inyong pera. Hindi pa na kontento doon sa campaign fund, campaign money na idinugdog sa kanila. Bilyon na yun. Naalala niyo sinabi ko sa inyo? Ang sabi na rin sa Tanas during the campaign, they're okay kahit na hindi sila manalo just in case daw. Kasi okay na sila sa pera na galing sa Pogo. Actually, during the time, ang Pogo is not illegal. Pero nga, itong mga Pogo operators, di ba, alam niyo naman, nakalagay nga sa libro eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, you have to get this book. Andito, lahat halos ang mga ebidensya, mga documents nilagay ni Attorney Vic dito. Imagine mo, wala, bakit kung talagang, kung si Attorney Vic ay hindi nagsasabi ng katotohanan, bakit gustong bilhin o sirain ng bangag na gobyerno ang mga libro, di ba? May mga nag-inquire na bulk order. Oh, nandito, kung ito ay damaging, kung ito ay kasinungalingan o gawa-gawa lang, andito lahat ng ebidensya, mga kababayan, na pwedeng gamitin ni Bangag Jr. laban kay Attorney Vic Rodriguez. Pero again, bakit walang ginagawa ang bangag na ito? Nandito po ang dokumento, ang mga list na gustong iupo ni Lisa Tanas, katulad ni Altenco sa PAGCOR, kasi may aayusin sila sa PAGCOR. Ano aayusin nila? I-cancel yung mga Pogo licenses ng mga taong kahit na nag-donate sa kanila at panigan yung kanilang mga kasabwat. You know what I mean? Nandito po lahat. So you have to get this book. Nandyan yung information sa ilalim. Wherever you are, you can just email me. Yung hindi ko pa nasasagot, pasensya na po, pero sasagutin ko kayo. Ang dami ninyo eh. Oh, by the way, gusto ko lang banggitin yung ating palangga na I forgot your name, palangga yung nag-deliver ng 2,000 bottled waters. Alam mo, na-touch ako na sabi sa akin, Miss Maharlika, maraming salamat dahil daw dun sa order natin, mga palangga ko. Sabi niya, nakapagbigay pa po ako ng parang trabaho dun sa kapitbahay na tumulong.
So dalawang kapitbahay tumulong sa paglagay ng mga sticker and everything, pag-prepare. And I'm so happy. Ano mga kagandahan dito sa yung tinulungan natin? I actually decided po ako na sa inyo na lang kami kukuha ng water. Kasi mas mura pati yung water eh. Ayan, yung marinig nyo po ito, well, ina-email ko naman na kayo. Nasa inyo na lang kami kuha ng water. Alam mo yung prior to that, talagang sumasama sa rally din. Sa Maisog, nag-voice out din siya. So napakasarap tulungan. Katulad yun na tinulungan natin na yung sa empanada, di ba? Pumupunta din siya doon sa rally na yon. So, kumbaga, since pumunta sila sa rally, let's stop their business. I'm so happy, natutuwa ako na sa maliit na bagay, nakakatulong kami sa inyo ng mga palangga ko. So, dahil dyan, kailangan nyo ituloy ang pagregalo ng Speak Up Day sa akin. Okay, pero gusto ko sa birthday ko, makita natin kung gaano karami ang tao doon palangga, ha? Sa birthday ko, sama-sama tayo. Nakamonitor ako. Nandito lang ako, mga palangga. Yun lang. Wala na ako ibang hiling. Kalayaan laban sa mga bangag. Kalayaan ninyo. At nang sa ganon, kapag wala na yung mga bangag na yan, sabi ko nga sa inyo, magpa-cute-cute na lang tayo dito. No, I mean, Kathy Binag, are you still up, palangga? So, still continue pa rin yung ating boses. But we will talk about iba't ibang aspeto ng buhay, mga karanasan, eksperyensya, problema ng bayan. You know what, mga palangga, nung sinuportahan ko si Bangag, nung nanalo na si Bangag, alam niya ng mga tao sa paligid, kahit si Lisa Panas, alam niya, na ang plano ko sa vlog ko talaga is like, para na siyang sumbungan ng bayan, na parang, uy, Miss Maharlika, kami dito sa Barangay 101, inapi kami, ganyan-ganyan. O ganito, ang aming mayor, ang aming barangay captain, O Miss Maharlika, kailangan namin ng ganito, parang baka naman pwede livelihood program for this community. Yun yung vision ko. Vision ko na mangyari yun na, sabihin ko kay Lisa, tapos dahil may access ako, magkaibigan kami ng buwa ka ng inang yan eh. Ang sabihin ni Lisa sa akin, hi dear, okay, you forward your concern to this and to that. Doon mo gagamitin yung access mo sa tama. Hindi naman ako magme-message sa kanya, hi Liz, hi Lam, nakuha ko na yung 1 toneladang pulburon, na kay taning na, yung mga ganon, di ba? Hindi yun. Ang mission ko talaga, alam nyo yan mga kababayan, alam nyo yan, yung mga nakafollow sa akin, na gagamitin ko yung aming pagiging magkaibigan, magkakilala, para iabot ang serbisyo sa inyo, lalong-lalo na yung mga OFW na hanggang ngayon namumroblema sila na, kunyari, nakatrouble kayo o namatay yung mga pamahal sa buhay, hindi nyo maiuwi ng maayos ang inyong pamilya, hindi kayo binibigyan ng suporta ng mga embahada o saan man kayo dyan, di ba, ng mga consular's office, di ba? Hindi kayo binibigyan. Yun yung gusto ko na ibubodya ko, Lam, itong consulate ng LA, may biktima tayo dito ng mga kababayan na ganito na ganyan, ayaw aksyonan. Yun yung mission ko, yun yung na-visualize ko nung bago pa nanalo si Bangag. Kaya gusto ko supportan, mga buwaka ng ina, ang mission and vision pala ng mga inayupak kung paano maging pulboronic capital ang Pilipinas. Yun po, mga kababayan, dahil ng panahon naman ni Duterte, yun ang naging ginawa ko. Although hindi ganun may mga natulungan tayo, may napatabigan tayo. During pandemic, may nabadadalhan tayo mga pagkain na mga nasa bundok ng hibok-hibok. In fairness to Senator Bongo, kahit binubolja ko, nung time na yun, talagang, hindi ko pwedeng pasinungalingan yan. Dahil pag binamessage ko yung opisina nila, sumasagot siya. Pero hindi ibig sabihin nung time na yun, okay, tapos mga nakikita natin dito, palagpasin natin. We're here to criticize them, ipaliwanag sa kanila, hey, naliligaw kayo ng landas. You do this kung para sa bayan. Yun yung gusto ko mangyari, mga palangga. Personal ba yun? Is that vested interest? Na gusto ko mabigyan kayo ng serbisyo kahit ako'y wala sa Pilipinas. Kahit ako ay walang posisyon sa Pilipinas, walang posisyon sa gobyerno, hindi mo kailangan magkaroon ng posisyon para gumawa ng tama sa iyong kababayan. Dahil ginagawa nila ngayon. Ano ang ginagawa sa inyo? Ang daming mga nadudukot na mga individual. Ang mga anak ninyo ayaw tumigil sa pagsisinghot o pagsuyop ng mga illegal na kung ano-ano.
Bumabalik ang mga pangdurukot dyan sa loob ng airport. Bumabalik ang mga kawatan, riding in tandem. Diba? Bumalik ang mga demonyong mga negosyante na naghari-harian, nagsiga-sigaan, na nang-aapi ng mga ordinaryong tao dahil kasabwat nila si Liza. Oh, di ba? Dahil si Liza Tanas, pag gusto kong ipakidnap ng ginayupak na yan, pwede kang ipakidnap. Dahil siya ay makapangyarihang nilagpasan si Satanas. You have to end them. Please, regaluhan niyo ako ng speak up day sa birthday ko. Ulit-ulitin ko yan hanggang mag-birthday ako. Regaluhan niyo ako ng speak up day sa birthday ko dahil talamak na ang pagyurak sa karapatang pangtao, karapatan ninyo na magsalita, karapatan ninyo ng mabuhay, karapatan ninyo magkaroon ng trabaho, karapatan ninyo ng magkaroon ng maayos na pamayanan, karapatan ninyo na magkaroon ng safety o ng safe environment, karapatan ninyo ng maayos na pamayanan. Anong ginagawa ng mga pulis? Anong ginagawa ni Tori? Anong ginagawa ni Marvel? Anong ginagawa ni Ngiwi? Anong ginagawa ni Bangag Jr.? Hinahayaan niyang yurakan ang karapatan ng mga KOJC members, karapatan natin na magsalita. Dahil pag nagsalita tayo, anong gagawin ng mga nayupa? Magpapatawag ng hearing, magbabanggit ng mga pangalan, tapos iko-contempt nila. Yan ba ang trabaho? Again, ulit-ulitin ko. Yan ba ang trabaho ng mga legislators? Trial by publicity, magbida-bidahan, tapos ngayon iko-contempt nila, akala mo mga husgado sila, bakit hindi nyo lang abolish yung ano na yan, mga Supreme Court, wala nang mga abogado. Total, dyan pa lang sa Senado, akala mo mga huwes na mga inayupa. Diba? Nakita ninyo? Sila na ang nagsasabi, ikulong yan, dalhin sa bilibid, dalhin sa ganito. Hindi pa convicted yung tao. Katulad dyan ng nangyari kay Cassandra Ong. Hindi ko siya kinakampihan. Hindi ko nakampihan yung si Cassandra Ong. Pero nandoon sa picture, kasama ni Liza Tanas at ni Bangag Jr., yung time, ayon sa ating source na kumain sila doon sa How ba yun? Na restaurant. At ayon sa ating source, binigyan si Liza Tanas at si Bangag Jr. ng campaign fund na galing sa Pogo. Tapos ganyan palalabasin nila. You know, lalabas sila sa picture. Kitang-kita sa picture. Okay, tapos depend sila na wala daw relasyon si Bangag Jr. at saka si Liza Tanas din sa Pogo Operators. Ilang beses kahapon yata pinakita na naman ni Attorney Topacio. I think may nag-send sa akin. Okay? Grabe itong mga waka ng inang to. Okay, here. Ito pinakita ni was it picture? Oh, ayan ito. Ayan oh. Ito po yung pinakita ni ni pangalan nito. Can you move, Balangga? Move a little bit. Okay. Pinakita ni Attorney Topacio. Ayan ang picture ni Bangag Jr. Kasama si Rainier Chu. Ayan po. Kasama si Rainier Chu. Kasama ilang beses, ilang picture, ang dami kong picture niya. Ang sasabihin nila sa inyo, ay hindi yan kakilala ni Bangag Jr. Diba? Ano ang depensa ng mga kaibigan niyang Bangag noon, Bangag ngayon? Nagpa-picture lang yan, kumain sa restaurant, nagpa-picture, kasama sa bus, kasama kung saan, kasama sa travel sa Japan, nagpa-picture. Ano to, stalker? Magising kayo Palangga, regaluhan niyo ako, speak up day. Yun lang hinihiling ko sa inyo. It's not for me. Regaluhan niyo pa lang inyong mga anak. Regaluhan niyo ng kinabukasang maganda ang inyong mga anak. Dahil yung, ano tawag dyan? Ang Senado, diba? Ang kanilang trabaho ay para mag-craft ng batas, mag-propose ng batas, titignan nila kung tama, kung para ba sa Pilipino, hindi para maging huwes, hindi para maging magsabotahe, magpahiya sa mga tao, at kapag hindi nila nagustuhan yung sagot na gusto na ayaw sa tenga nila, ay ikukulong nila. Di ba? Yan ang ginagawa ngayon sa gobyernong Bangag. Imbis sa pagtuunan ang problema sa kagutuman, pagtaas sa kuryente, yung hinayupak na flood control na yan dapat ang hinihiring dyan. Nasaan napunta yung 5,500 flood control?
na yung sabi ni Bangag ay binangga ng barko. Yan dapat ang pagtuunan. Hindi yan kung sino yung pogo na yan. Dahil gusto nilang ilihis ang tunay na isyo na si Bangag Jr., Bangag noon, Bangag ngayon, uubusin ang pera ninyo at sila ang mastermind ng mafia. At ano ang trabaho ng legislative body na tinatawag diyan? To impeach not only the president, di ba? I-impeach ang mga tiwali katulad ng presidente. Pero tinututukan nila si Inday Sara dahil yun ang gusto nilang gawin. Si Bangag Jr. ang dami ng ginawang kababuyan. Doon pa lang sa pagpupulburo niya o pagsingot niya, may residue na nakita. Viral na, multimillion na ang video na yan. Authenticated Bangag. Diyan dapat ginagawa ng Congress, lower and upper, yung pag-file ng impeachment case laban sa Bangag na gobyerno. Pero bakit hindi nila ginagawa yan? Okay? Kailan pa lang da. Bakit hindi nila ginagawa yan? Kasi sila ay magkakasabwa. Ang gusto nilang gawin, magdukot ng mga preso, mga palangga, mga preso sa Mindanao, kung saan pa man, para sabihin, oy, sabihin mo dyan, mag-privilege speech ka, idiin mo si Duterte, ganyan. Imagine mo, mga kababayan, isang tao, isang pamilya lang ang kanilang tinutupis, 100-something million Filipinos ang nagugutom. Sabi ko nga, kahit tugisin nila si Duterte, kahit nila tugisin si Pastor Kibuloy, si Bantag, ilang mga personalidad na yan, kayo ang nahihirapan. Ang sabi nila, tagagawa sila ng batas, gagawa, ipapasa ang batas, para sa taong bayan. Yung mga budget hearing na yan, tignan mo. Puro pagpipersonal, puro paghigante, dahil vindictive narcissist nga yung mga yan, vindictive Bangag. Ulitin ko ha, Kati Binag, itinaya mo buhay mo. Nang sinabi na dinisclose, ni-reveal ni Kati Binag na si Bangag Jr., si Lisa Tanas, kinalok siya ng pulburon. Na sila ay dumudugo ang mga ilong sa kakagamit ng pulburon. Tignan mo, kung matapang yan, ang mga buwaka ng ina, sa ngalan ng katotohanan, sabi ko nga, kinasuhan na nila si Kati Binag. Pero bakit hindi nila ginagawa? Kasi pag ginawa nilang kasuhan si Kati Binag, bakit hindi ako kinakasuhan? Patungkol din sinasabi na deepfake daw yung ating ito. Bakit? Sabi ko dito sa Amerika, di ba, pinagyabang nila ito. Bakit hindi nila ginagawa? Kasi alam nila na totoo ito. Na pag ginawa nila, the moment na mag-file sila ng case, lalo silang malulubog sa mata ng, hindi lang ng Pilipinas, ng international. Kaya ang ginagawa nila, dahil hindi nila kaya ang katotohanan, magdudukot ng mga preso, idiin si Duterte, sirain ang QJC, warakin, ipaya si Pastor, mag-invento ng kwento si Torre na ito ang bata ba ginagawang ganito, ganyan-ganyan. Mga Bangag lang ang makapag-isip ng ganyan. Bangag noon, Bangag ngayon. So, sa September 21, birthday ko, regaluhan niyo ako at ang inyong mga kinabukasan ng inyong mga anak, lumabas kayo ng bahay, mga palangga, at magsalita kayo. Dahil ang nakikita natin ngayon sa Kongreso, sa Senado, ay puro pagko-cover up sa bangag ninyong presidente. Yan dapat ang inyong gawin. Sabi ni Susan, dapat magsalita si Cathy sa liwasan. Pwede ko siyang kulitin. O palangga, birthday ko. Ayan, Miss Cathy, demand yan, sabi ni Susan Wagar. Ayan mo ako sa baka. Tingnan natin. Okay? O, Cathy, magsalita ka daw sa birthday ko, palangga, Tingnan natin. Okay. Wala siya, baka borlog na si palangga. Yeah, sabi ni Barkadahan, yes, sabi ni Casey, si Wating-Wating, happy birthday, di ba? Advance, di ba? Lumabas na kayo, palangga. We have to end the bangags. Peacefully. Legal naman yung gagawin ninyo Speak up day. Ayaw tayo pakinggan. Constitutional yan. Na i-air ninyo yung ginagawang pagbababoy sa inyo. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, you enjoy the bangag administration, right? Akala nila, pera hindi maubos, ngunit kulang pa yan.
Sabi ni Palangga. Ay, si Cathy pala nandito. Sabi ni Palangga. Ay, Cathy Palangga, pakipalo mo nga ang Facebook, ano ba to? YouTube ni Palangga. Cathy, ayan, magsalta ka daw sa birthday ko, Palangga. Regaluhan mo ako ng bonggang-bongga. Magsalta ka daw dun sa Maisog. Ano lang, ang pera hindi maubos, ngunit kulang pa ang mga yan sa karma. Exactly. Diba? Exactly. Ano pag siningil kahit ng karma. Kaya nga, ang gaba, dili gyud magsaba. Kaya mo, isa-isa na kayong kinakarma. Papunta na tayo dyan, Palangga. Please, can you subscribe? Can you, abangan nyo yung aming show ni Cathy Binag. Cathy and Maharlika. Live. I don't know anong title. Can you comment kung ano magandang title sa show namin? We're gonna have our own Facebook page and YouTube channel and TikTok maybe. Yeah, lahat. Pasukin na natin yan, Palangga, nang maabot tayo ng mga kabataan sa TikTok. Hindi ako masyadong update. Oh, ayan na, nag-commit na sa birthday ko. Paano ba yan? Cathy Binag, hi sis, punta ako. That's so exciting. Oh, ayan, punta na po kayo. Ayan, nagregalo na kagad, nag-pledge na kagad ng regalo. Yun lang sis. Speak up na. I know, tinaya mo na ang buhay mo. Sabi ko nga sa kay Cathy, sabi ko sis, mas matapang ka eh. Dahil nakita mo yung kabangagan, di ba? Kabangagan itong nila Junior. Yeah, thank you in advance. The Gatsy Girls, sabi ni Susan Bartolome. Oh, I love that. Gatsy Girls. Oh, di ba? It's showtime, sabi ni Rudy Batuzan.